Purihin ang Panginoon mga kapatid sa mga oras na ito. Tayo po ay muling magpapatuloy sa pag-aaral sa mga makabuluhang impormasyon patungkol sa mga pangunahing panlunas na tinatawag na first aid, no? Patungkol sa mga karamdaman na kung paano natin ito maagapan, no, na hindi lumala. Kahapon ating natalakay yung hika, no, o hubak na nabalatian, no. Ngayon naman atin namang tatalakayin yung patungkol sa alipunga na sawi ka o sa pinulungang Cebuano ay pangagod, no. Ang alipunga ay pamumutok ng balat na may pamumuo ng maliliit at makating tilang butlig at pangangaliskis ng kamay at paa. Tangi na sa pagitan ng mga daliri ng paa. Mayroon tayong ditong 5 pag-iingat mga kapatid. Pangunahin dito ay panatilihing laging malinis at tuyo ang mga paa at daliri nito. Pangalawa, laging magsuot ng malinis at tuyong medyas at sapatos. At sa pangatlo, laging gumamit ng sariling tsinilas, bakya, sapatos at medyas. Huwag bayaang gamitin ng iba ang mga kagamitang ito. Ang pang-apat, huwag magyapak sa loob ng banyo, gumamit ng sariling pansapin sa paa sa mga paliguang pangmadla, no? Ang pang-5, kung kayo ay may alipunga o pangagod, ibilad ang inyong mga pansapin sa panahong hindi ginagamit 1 oras bawat araw sa loob ng 1 linggo. Dako naman po tayo mga kapatid sa paggamot ng tubig na may kasamang halaman, no? Mayroon po tayong 7 pagpipilian dito, no? Una-una, mainit na banyo sa paa na may kasamang bagin, no? O bago ng makabuhay, panyawan, no? Magtadtad ng 1 talampakang haba ng bagon at pakuluin sa 5 basong tubig sa loob ng 15 minuto. Then ibabad ng 15 minuto ang paang may karamdaman o kaya ay hanggang matitiis. Samantalang nakababad ang paa. Kuskusin ng bulak ang pagitan ng mga daliri nito na inaalis ang patay na balat at pinipisa ang mga butlig. Panatilihing nakababad sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos na maalis ang patay na balat, ibabad ang paa 2 ulit 1 araw kung malubha ang impeksyon. Yun. Ang pag-iingat sa alipunga ay totoong nakakahawa. Nalalalinan nito ang mga daliri at ang isa pang paa. Ang tuwalyang ginamit ng pangpatuyo sa paa at mga daliri ay di dapat gamitin na pantuyo sa ibang bahagi ng katawan. Gumamit ng bulak na pandampi sa pagtuklap ng langib. Hugasang mabuti ang palanggana na pinagbabaran. Yun po yung pangunahin mga kapatid na ating natalakay. Yung pangalawa naman na ating pagpipilian ay yung Acapulco. Acapulco mga kapatid. Kilala ito sa pinulungang Cebuano na asunting, no? Magdikdik ng murang dahon at katasin. Lagyan ng katas ang pagitan ng mga daliri at iba pang bahaging may kapansanan. Pagkatapos banyusan ang mga ito ng tubig na may makabuhay, no? O panyawan. Yun po yung Acapulco at mayroong makabuhay o panyawan mga kapatid. Yun yung pangalawa, no? Pangatlo, kamantigi. Magtadtad ng mga bulaklak, itapal sa bahaging may kapansanan pagkatapos mabanyusan ang paa. Pang-apat, balanoy. Magtadtad ng dahon at katasin. Lagyan ng katas ang may kapansanang bahagi pagkatapos ng banyos. Ang pang-5, kanya pistula. Golden showers ang tawag dito. Magdikdik ng murang dahon at katasin, no? Yun po mga kapatid, no? And then lapatan ang bahaging may kapansanang pagkatapos na banyusan ng pinakulo ang makabuhay o panyawan. Ang pang-6, yung labanos, no? Labanos, radis. Magtadtad ng labanos at katasin. Lapatan ang bahaging may kapansanan 2 ulit maghapon. Yun po yung sa labanos na pang-6 mga kapatid. At yung pang-7 naman ay yung bawang.
o ahos, no? Ahos. Sa panahon na pangangati, balatan ang isang puso ng bawang at tadtarin, kuskusin ng nangangating bahagi 2 ulit sa loob ng isang araw. Ay napakaganda po 'yan sa mga kapatid, sa mga kati-kati, no? Yung ahos, ahos sa Bisaya, no? Sa pinulungang Cebuano, bawang. 'Yun po mga kapatid. At maraming po salamat sa inyong mga pakinig mga kapatid sa ating pagtalakay sa patungkol sa mga karamdamang alipunga. Naway mayroon po kayong natutunan at maibabahagi naman sa mga di nakakarinig ng mga video ito. Sana ay makakatulong naman sa iba. Maraming po salamat mga kapatid. Salamat po sa Diyos. God bless.